We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Do it! Ate Maru, nasa Setyembre na tayo, pumasok na ang mga bare months. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko, malapit naman ang bagong taon. At medyo mainit pa rin dito sa atin sa Southern California. Pero yung ating guest ay medyo malamig ang lugar niya sapagkat nasa Baguio City siya. Ipakilala na kagad natin. Nakikita nyo na sa screen si Pastor Abraham Luis, si Kuya Abel Luis. Praise the Lord! Magandang umaga po sa ating lahat. At lalong-lalo na itong dalawa nating mahusay na broadcaster. Yedeng, Maru. Alam mo, Kuya Abel, huli kita nakita, believe it or not, April of 1975. And then, yun ang huli na kita nakita. Tsaka isa pa, nagkaroon kayo ng concert noon, na Christmas concert na ikaw ang nag-conduct sa Cultural Center. Ikaw ang choir director noon. Tatatandaan ko yun. Si Dr. England strongly endorsed Pastor Abel for the music ministry ng Conservative Baptist. Noong nakaraang linggo, Kuya Abel, kaya pala Abel, kombinasyon ng pangalan niya, Abraham po siya eh. At yung kanyang nasirang may bahay, ang aming kaeskwela sa Phoebus na si Belhem Dian. Sa iba, ang kaala nila Dean eh, kasi D-E-A-N. Belhem Dian Luis. Ngayon po, meron na silang 4 na anak. At ang gaganda ng kanilang mga pangalan, April with an E, Liabel, merong Abram, at merong Norman. May palagay ako, nakuha niya yung Norman. Hindi ko alam, last program ko lang natutuhan, na si Norman Nelson pala, yung patikan na singer na si Norman Nelson, ang sponsor ng Kuya Abel sa pag-aaral. Oh, bless your heart. Salamat sa Diyos. Wow! Ngayon ko lang natutuhan yun. The tenor singer. Alam mo, hindi lang si Norman Nelson, pati ang ama niya, si Orville Nelson, mahusay din kumanta. And they had a ministry here in Paramount City, California in the 70s and in the 80s. Anyway, going back to Kuya Abel. Kuya Abel, take us back doon sa dumaan tayo sa memory lane. Kailan kayo kinasal ni, alam ko nasa Phoebus pa lang, medyo inaasinta mo na si Ate Belhem. Ngayon nasa langit na siya. Kailan kayo kinasal at ano nagsimula ninyo bilang mag-asawa sa ministry? 1976. 1976 nung kami ay ikinasal. Nagkakilala kami sa isang youth gathering doon sa Conservative Capital City Baptist Church. Tapos ng linggo sabi gitara at saka pianista. Ay doon nagpasimula ang tapos love story. Napasok na dito sa Phoebus. Doon naman kami ngayon lagi sa kantin. Sa tabi ng kantin. Aba. Nakikita ko nga yun eh. Oo. Tsaka nakikita ko pag nasa kantin kayo, kunyari kinakalabit mo yung gitara mo, pero kinakalabit mo si Belhem eh. Yun na natatandaan ko. Hindi lang gitara. So kinasal kina 19... Kasi alam ko, nag-graduate si Bel 1976. Nauna siya sa amin eh. Sila yung ang isang history naman yan, Kuya Abel, yung 1976. Sige, go ahead. October noon eh. Opo. So kinasal kayo ng October. Oo, October. Tapos siya kasi yung father niya, official ng Metrocom. Ayan, mga kamag-anak niya, pinsan, nasa kapulisan. So, yun, medyo maganda
stricto Aha. sa kinalakihan niya, pero ah, sabi ko nga, nagtataka rin yung parents ko kasi hindi ako madaldal, hindi ako talaga nagsasalita. Oo, Pero oo. parang ka daw ako nanligaw. Mm. Ikaw yata Yung gitara ko nililigawan. ang nanligaw. Parang gano'n. Tapos, ayun, nagkaroon Nagkagustuhan. kami ng 4 na anak. Mm. Pero nagsilbi kami sa Conservative Baptist, gano'n, bilang music coordinator. So, yung experience ko ay talagang malawak kasi taon-taon noon, Mm-mm. nung pumasok ako kasi 75, 76, ay laging merong 2 kantata na ginagamat sa iba't ibang like Phil-Am, Yes. Meralco Theater, tapos sa Cultural Center. Makati, Mhm. ganun, Cultural Center, PICC, ganun. So, yun ang parang part na ng responsibilities ko na bumuo ng 2 beses sa isang taon. Mm. Yun ang experience ko kasama ang Conservative Baptist. At nakakarating pa ako sa Lucena para maituro yung mga kangantay kasi join Mhm. yan pagdating Yes. ng December o yung mid-year rally Mm-mm. ay nagsama-sama lahat. Wow. Ah, Luzon pa lang, pulong. Oo. Mula Cagayan o yung Santiago hanggang sa Quezon, Lucena, ayun ang pinupuntahan ko para magturo ng music Mhm. at Mm-mm. kanta na rin. Maganda kasi yung tandem ninyo. Ikaw yung conductor, si Belle naman ang pianista. Pianista noon. Oo, Oo. napakaganda. Mm-mm. Tapos talagang naman, minentor ako ni Dr. England. Mm-mm. Sila Ninong Norman din, Regier. Regier, Oh, Regier. Regier, Yes, kaya yes. naging ninong ko. At doon nakuha yung Norman Oh, got it. bunso namin. At ay sa pangalawa pala, si Abram. Si Mhm. Ang tawag. Oo. So talagang ang Panginoon ang laging nagigiyan, gumagabay. Ganon, marami akong natutunan sa magitan lamang ng obserbasyon ko. At kasama ko rin noon, sila din ang nanguna, si Dr. Sarmiento, di ba? Mhm. Conductor siya noon. At conductor pala yun, no, din. oo, sila yung nanguna doon. Tapos noong ako na nag-handle, ako na rin pinahandle. So, ipinagkatiwala nila sa akin yung Sibap Coral at saka yung coordinator bilang kasi Aha. paano ko nakilala ang Sibap dahil din sa pakikisalamuha ko sa mga estudyante na Sibap. Mhm. Tapos parang medyo sabi ni Ma'am Becky noon, ala baka ah, parang kukulangin na yung last na year ko sa Phoebias. So sabi Mm. ko, ala, siguro I'm sure the Lord will provide. So tapos tumutulong ako ng SIBAP, hindi ko pala alam na pwede rin pala akong isama sa kanilang budget. At talagang sila ang nag-provide doon, pinakalas ko ng Kasi inabot ako hindi lamang for parang 7 taon ako sa Mhm. PBS. 68, nakatapos 75. So, 7 taon. 1 year off ako, pumunta sa Bacolod, tapos bumalik, ganon. So, yun ang nangyari. Kaya pagkatapos ng yung graduation, parang kontrata is I have to serve
si Bob. So doon nangyari, nakasama ako sa programa na Operation 200. Ayan, Nice. tinapos noong 82. Ayan. Doon na rin ginawa yung pinakalas naming kanta na sinalin pa ni Ma'am yung mami mo. Celia Celia Marcelo. Marcelo. Opo. Yes. Oo, may mga nag-translate din tumulong nag-translate yung Hallelujah Praise Gathering. Mhm. Oh. Talagang meron ding musician noon. Hindi pa uso ng mga drum yata noon Parang konti pa lang, piano lang at saka ako. Anyway, natapos namin i-present yung Hallelujah in Tagalog version. So yun ang pinaka-ending. At pagkatapos na rin doon, ay nagpaalam ako kasi may imbitasyon sa Mindanao na magtutulong din sa Church of God World Vision. So, yun. Kaya napunta kami ni Bel doon sa Mindanao, doon mismo sa Davao City. And then, we had to get our degree kasi kailangan as part of the PABATS na may masteral yung mga magtuturo. So, nakapag-stay kami dito ng 2 years sa Baguio, BBTS. And then while here, ay nakasama ko ang dati kong pastor sa Makati, Pastor Gilbert Vitales. So, nag-weekend ako na tumutulong doon hanggang natapos kami sa PBTS, bumalik kami sa Davao para tapusin yung kontrata. And then sabi ng Mrs., panay ng Luis dito. Sabi, sa pamunuan, nakakaya naman na tayo-tayo. So, we have to get back to kasi may invitation na rin doon sa Risen Lord Fellowship na tinulungan namin. So yun, yan kayo sa gitna. Okay, kasi dumidilim po pag naka-side view kayo. You just stay in the middle. Yan, okay lang po yan. Right. Alam mo, may napindo ako. Hindi po, okay lang po kayo. Alam mo yan, si Kuya Abe. Okay na. Kumuha din ng conducting yan, ng pagiging konduktor. Hindi mo na itatanong, Ate Maru, dati si Kuya Abe, si Kuya Abel, ay konduktor din sa Philippine Rabbit tsaka sa Victory Liner. Kaya... But kidding aside, Kuya Abel, isa na tatandaan ko nung Alleluia, yan ay pinresent ng Phoebias Community Chorale noong 1976. Si Kuya Abel ang nagsolo nung I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Oh, wow. Tatandaan ko yan. Kaya maaaring di na niya matandaan. Napupuna ko kay Kuya Abel, maraming mga bagay na hindi niya natatandaan. Pag nire-remind ko siya. Pero Kuya Abel, baka nalimutan mo na, nung nasa PBS tayo, may utang ka sa akin 10 piso. Hanggang ngayon, di mo pa binabayaran. Isang coke yata But kidding aside, so nandiyan na kayo sa Baguio ngayon. Ano po ang ginagawa mo sa Baguio ngayon, Kuya Abel? Pastor Abel? Well, ay tumutulong pa rin ako. They appointed me as the music director. At kumuha na rin kami ng yung mayroong kami minentor na pumunto sa Phoebias para tapusin yung conducting. So nung pagbalik ay pinakuan namin agad. Sabi ko sa council, like to involve him at magiging choir director, conductor. So yun ang nangyari. At
Di siyempre, wala nang kaming pianista. Ay meron na kaming nakilala na tuturo sa isang kumpanya rito, Music Mozart. Sabi ng asawa ng pastor noon sa church ng Conservative Baptist, although iba ang pangalan, ay yun ang tinawag namin at siya na ngayon ang aming regular pianist. So, yun ngayon ang nangyayari. So, ilang taon na kayo dyan, Pastor Aldi? Ilang taon na kayo dyan sa Baguio? Conducting a choir, tuturo ng choir? Narito kami noong 1993 hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oh, wow. So, and I joined pala. We joined yung UCCP 1995. Oh, I see. Oo. Mahilig kasi ako ay yung tinatawag na parang association of different denomination. Meron kaming grupo din dito, AMBCM, Association of Metro Baguio Christian Ministers. Meron din kaming Baguio Benguet Ecumenical Group na kung saan naging leader din tayo riyan. At tuwing may mga okasyon, ako ang nagpapaawit ng Hallelujah Chorus. Wow. Tuwing tapos ng Week of Prayer na taon-taon, yun ang ginagawa ko mula noong 1995. Every Baguio Day, September 1, ay nagpe-present kami dito sa Convention Center. For almost 10 years na talagang mga anak ko ang nag-company, panay Don Mowen ang ating pine-present. Pastor, sa gitna ulit kayo, medyo na yan. Pag gitna kayo kasi dumidilim. But anyway, I just want to ask, mayroon po ba kayong dinidisciple ngayon to follow your footsteps? Yung parang tinitrain ninyo na if in case, you want to retire or stop being a musician for a while, kasi medyo nagkaedad-edad na tayo. Mayroon po ba kayong tinitrain ngayon? Oo, yun na yung tinawag namin. Kasi bata pa, mga 20 plus pa lang, wala pang 30. So, nagkaroon kami ng music summer classes ngayon. At siyempre sabi ko, yung observe mo sa ibang mga conductor, kasi doon ako natuto. Kaya meron yung kilos ko, may German style, merong Italian style. At saka marami akong nakita na talagang hinangaan kong mga conductor. So doon ko natutunan how to conduct. And of course, yun na rin ang itinatry niya na talagang makakaya niyang i-conduct yung choir. Oo. Ngayon, isa rin na bumuo kami nga ng mga nagnanais matutong mag-gitara, matutong yoke. So hinandel ko yung yoke. Merong more than 200 12 na nag-indicate na magkaroon ng para matuto ng how to play the ukulele instrument. Puro senior yun. Puro senior. Kaya, ako kasi tumutugtog pa rin ako ng ukulele. Ukulele and guitar. So, ayun, maganda. Very nice hobby. Kaya yun ang isa sa mga ginagawa ko hanggang very good. May kaya pa.
Amen. Well, God bless you, Kuya Abel. Pastor Abel Luis, siya po ang ating ini-interview. Alam namin na hindi kumpleto ang buhay mo dahilan sa wala na si Ate Belhem, pero ang Panginoon ang iyong kasapatan, siya ang iyong kasama sa tuwina, siya ang iyong kalakasan. At Kuya Abel, inaawit natin yan My God can do everything, anything. Inaawit natin yan. At isinaawit natin yung 1971, yung kinakanta ninyo na Oh Great God, ang Diyos natin ay dakila. At yung mga inaawit mo noong panahon ng in the 70s sa Phoebias, pati ang awitin na isang linya na inawit mo noon 1976 sa concert ng Alleluia, ang sinabi mo ganito. Bahagi ito ng liriko ni William Gaither. I will praise Him forever and ever, for the cross made the difference to me. Kaya I believe in a hell called Mount Calvary. Kuya Abel, God bless you. God bless you, Kuya Abel. Napapaluha pa ako. I don't blame you. I don't blame you. We love you, Kuya. Kanta na yan. One last question na lang, Pastor Abby. What is your favorite song sa iyong buhay conductor at musician? Meron ka bang paboritong kanta na number one talaga na favorite mo na kanta? Meron po. Yung I was born to love the Lord, to serve the Lord. Yan yung sa Korean from the dust of the earth. God created man. Yan. Yan lagi. Kasi talagang kinamulatan ko. Yan. Yung pala yung Kaya wala akong ginamit kundi yung kaloob ng Panginoon. Nagkaroon man ako ng time, almost 10 years na naging pastor sa isang Tagalog congregation dito sa UCCP. Pero yung pa rin yung pinakamarami. Habang pinapastoran ko, I continued serving as music worship director. Okay, yeah. Wow. Yun, napakaganda ng hanggang ngayon. Ayan, because I knew that the Lord has gifted me, and so I need to use it habang may lakas pa. Amen. Amen. Kinakapanayan po natin ang kapatid na Pastor Abraham Luis. Ang tawag namin ay Kuya Abel Luis, na ngayon po ay nasa Baguio City. Dalangin namin na patuloy ang pagpapala at kalakasan ng Panginoon na igawad sa ating Pastor Abel. Hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang mga anak at sa kanilang gawain. Ate Maru, meron siya kang closing announcement. Yes, one last reminder po, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din ang ating mga tagapakinig dyan sa Coronadal, South Cotabato. Mapapakinggan tayo sa DXKI 1062 every Wednesday ng hapon, alas 5:30 ng hapon po. Muli ay nagpapasalamat tayo sa ating special guest, my special friend also in the ministry, Pastor Abraham Abel Luis. Maraming salamat. So, kami po ay pansamantalang magpapaalam kasi babalik kami next Saturday po sa inyo. Ito inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Dave Barcelo po't kinakatawag ko rin ang ating Kuya Abel, Pastor Abraham Luis. Nagsasabi sa inyo na anuman ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ang ating Panginoon, ito lagi natin sinasabi, with the Lord's help, we can do it. Maraming salamat mga kaibigan. We'll see you again next week. You take care and God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.